Alam mo, minsan kapag iniisip natin ang nakaraan, para tayong naglalakad sa isang lumang daan, buhangin at alikabok, matitinik na damo, at mga alaala na hindi natin maalis. Ganun na rin ang nangyari kay Lynn. 5 taon siyang umalis sa munting bayan kung saan siya lumaki, 5 taon din siyang nagtagumpay sa lungsod, at 10 taon na ang nakalipas mula nang hiwalayan nila ng asawa niya, si Kwang. Lynn isang babaeng matatag, matalino, at ngayon ay isa ng kilalang bilyonaryo. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay at marangyang buhay na kanyang tinamo, may isang bagay na patuloy niyang hinahanap, ang puso at tahanan na iniwan niya ng maraming taon na ang nakalipas. Kwang naman dating kabiyak niya, isang ordinaryong lalaki. Masipag, matyaga, at para sa marami, karaniwang ama na walang karangyaan pero may puso. Ngayon, sa lumang tiyan na pinaglalagyan ng kanilang anak na si Ann, siya ang tanging nag-aalaga. Wala siyang yaman, wala siyang marangyang bahay, ngunit may buong pagmamahal at dedikasyon sa anak. Ngunit isipin mo, 10 taon na ang lumipas, at si Lynn ay bumalik. Hindi para sa negosyo, hindi para sa kayamanan, kundi para harapin ang nakaraan. At hindi niya inaasahan na makikita ang eksaktong tanawin, ang dati niyang tahanan, ang maliit na tiyan, at si Kwang, nakaupo sa gilid, pagod pero tapat ang pagmamahal sa anak. Bago tayo masyadong lumalim sa eksena, gusto ko lang huminto sandali at sabihin sa inyo kung nag-enjoy kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel. At sa comments, sabihin niyo rin sa akin kung saan kayo nanonood ngayon, baka may mga nakaka-relate sa kwento ni Lynn at Kwang. Balik tayo sa kwento. Lynn, habang nakatayo sa dulo ng lumang tiyan, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang maliit na Ann, nakayakap sa paboritong laruan, matay kumikislap sa kasiyahan, kahit simpleng pagkain lang ang meron. At si Kwang nakaupo sa lumang kahoy na bangko, nakatitig sa kanyang anak na may halong pagod at pagmamalasakit. Kwang, bumulong si Lynn, at parang halos di siya makapaniwala sa boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi ko inaasahan. Ngunit hindi agad sumagot si Kwang. Tumayo siya, pinunasan ang pawis sa noo, at tiningnan si Lynn. Lynn, bumalik ka na rin, mahina ngunit malinaw ang boses niya, puno ng damdamin na hindi na ipahayag ng mga taon. Parang tumigil ang mundo sa pagitan nila. Ang dami nilang hindi nasabi sa isa't isa, at ngayon, lahat ay nakapaloob sa isang saglit. Napatingin si Lynn sa paligid, sa lumang tiyan, sa maliit na mesa na may mga natitirang gamit ng anak nila, sa lumang hagdan na dati nilang pinuntahan, at napagtanto niya ang nakaraan ay hindi nagbago sa puso ni Kwang, kahit ang mundo ay nagbago sa kanya. Ngunit bago lumapit, may isang bagay na kumapit sa dibdib niya, takot. Takot na baka ang pag-ibig na naramdaman niya noon ay napalitan na ng galit o sama ng loob. Lynn, sabi ni Kwang, dahan-dahan, parang nagbabantay, hindi ko alam kung bakit ka bumalik. Pero sa tingin ko, hindi lang para sa'yo. Para rin saan? Sa puntong iyon, nakita ni Lynn ang kanyang anak, matay kumikislap sa kadalakan, hindi alam ang bigat ng nakaraan, ngunit ramdam ang pagmamahal ng dalawang magulang. Ann, halika, sabi ni Kwang, iniabot ang kamay sa anak. Tingnan mo, si mommy mo bumalik na. Nakatayo si Ann, matay kumikislap, at lumapit sa kanya si Lynn. Ramdam ng lahat ang emosyon, halo ng saya, lungkot, at pangungulila. At dito nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang hangin, ang maliit na tiyan, ang lumang kahoy na sahig lahat ay parang nakikinig sa kanilang puso. Ngunit alam mo, mga kaibigan, ang kwento ay hindi natatapos sa simpleng reunion. Ang 10 taon ng paghiwalay ay nag-iwan ng marka, maraming tanong, paano sila muling magtatagpo? Paano haharapin ni Lynn ang tunay na buhay ni Kwang sa kahirapan? At higit sa lahat, paano nila maibabalik ang tiwala na nawawala sa isa't isa? Naglakad si Lynn papalapit, dahan-dahan, parang nagbabantay sa bawat hakbang. Pinilit niyang huwag ipakita ang gulat sa dami ng hirap at pagod na nakikita niya sa mukha ng ama ng kanyang anak. Kwang, bulong niya, at sa boses niya ramdam ang luha, alam ko marami na tayong pinaglaban. Pero siguro dapat nating simulan ulit. Para saan? Para sa atin. Ngunit si Kwang tahimik lang. Tumigil siya, at sa isang iglap, nakita ni Lynn ang damdaming matagal na niyang hinanap, ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Lynn, hindi ko rin alam kung paano magsimula, sagot ni Kwang, halatang mahirap ang bawat salita. Pero kung para saan, handa akong subukan. At sa puntong iyon, napangiti si Lynn. Hindi dahil malinaw na ang lahat kundi dahil may pag-asa. At minsan, mga kaibigan, sa kabila ng 10 taong hiwalayan, sa kabila ng lahat ng kayamanan at kahirapan ng pamilya,
ang pagmamahal at ang pagkakaisa ay palaging nagbabalik. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Lynn sa maliit na mesa. Nakatingin siya sa mga simpleng gamit ni Anne, lumang lapis, punit-punit na notebook, at isang laruan na medyo sira na. Ramdam niya ang bigat ng mga taon na nawala sa kanilang pamilya, pero ramdam din niya ang katapatan at pagmamahal na pinagsumikapan ni Kwang para sa anak nila. Aling Anne, bulong niya, tinanggal ang kamay ng anak niya mula sa laruan at hinawakan ito ng malumanay. Alam mo, mommy ko na ngayon. At kahit matagal akong wala, babalik na tayo sa isa't isa, promise ko. Si Anne, bagaman bata, ay nakatingin sa kanya na parang may iniintindi. Maya-maya, umiti siya at iniabot ang kanyang maliit na kamay. Mommy, ni. Napaluha si Lynn sa hiyaw ng puso niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula ang tagumpay sa lungsod, ang kayamanang taglay niya lahat ng iyon ay wala sa harap ng simpleng ngiti ng anak niya. Ngunit hindi lang iyon. Si Kwang ay nakatingin sa kanila, halatang hindi sanay na makita ang ex-wife na bumalik sa ganitong paraan. Ngunit may kakaibang pagtingin sa mata niya, parang nahahalo ang pagkabigla, pagmamahal at respeto. Lynn, wika niya, hindi ko alam kung paano natin haharapin ang mga susunod na araw. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko pinabayaan si Anne. Kahit wala ako sa buhay mo noon, ginawa ko ang lahat para sa kanya. Huminga si Lynn ng malalim. Alam ko at ramdam ko. Salamat, Kwang. Talagang salamat. Ngunit habang nag-uusap sila, may kumatok sa pinto ng lumang Chai. Ang tatlong lalaki na dati nilang nakatagpo sa labas, nagbalik, mas mabilis, mas matindi. Ramdam ni Adrian, sorry, si Kwang ang panganib at kaagad na nagbantay. Anne, pumunta kayo sa likod, utos ni Kwang, hawak ang kamay ni Anne. Lynn, dito ka sa tabi ko. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Alam nila na hindi ito simpleng pagtakas lamang. Ang bawat segundo ay may bigat, bawat hakbang, bawat galaw, ay maaaring maging huling pagkakataon nila. Ngunit sa halip na takot lamang ang pumuno sa puso ni Lynn, ramdam niya ang tapang. Napansin niya sa sarili, kahit bilyonaryo siya at may marangyang buhay sa lungsod, ang totoong tapang ay hindi sa pera o karangyaan. Ito ay sa pagmamahal, sa proteksyon ng pamilya, at sa pagpili na gumawa ng tama kahit sa panganib. Ngunit ang mga lalaki ay lalapit pa. Ang kanilang tinig ay sumisigaw sa dilim, huwag niyo silang palagpasin. Ngayon, lahat ay makakamtan namin. Huminga ng malalim si Kwang at tiningnan si Lynn. Handa ka na ba? Tumango siya, kahit alam niyang maaaring masaktan sila, kahit maaaring may mangyari sa kanila. Ngunit sa mga mata niya, sa mata ni Anne, may inspirasyon at determinasyon. Handa na, bulong ni Lynn. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang ulan sa labas ay bumagsak ng mas malakas, tila sinasabing laban lang kayo. Ang lumang Chai, ang maliit na tahanan ng pamilya, ay naging sandigan ng tapang at pagmamahal. Ngunit alam natin, ang kwento ay hindi nagtatapos sa pagtakas lamang. May lihim na nakatago sa nakaraan ni Kwang, sa simpleng buhay na pinili niya para kay Anne. At sa dahilan ng pagbabalik ni Lynn sa munting bayan. Lihim na magbubukas ng mga damdamin, magpapakita ng tunay na pagmamahal, at magtuturo sa kanila kung paano muling bumuo ng pamilya matapos ang 10 taong pagkakalayo. Ang gabi ay mahaba, puno ng tensyon at emosyon. At sa bawat hakbang nila, sa bawat paghinga, ramdam nila na may bagong simula, subalit may mga pagsubok na kailangan nilang harapin bago tuluyang makamtan ang kapayapaan at pagmamahal na matagal na nilang hinintay. Pagkatapos nilang makapasok sa maliit na likod na exit, huminto sandali si Lynn, huminga ng malalim at tiningnan ang paligid. Ang maliit na daan patungo sa kalye ay basang-basa pa rin sa ulan. Ang lamig ay tumagos sa balat niya, ngunit hindi niya yon pinansin. Mas mahalaga sa kanya ang seguridad ni Anne at ang pagkakataon na muling makasama si Kwang. Dahan-dahan tayo, bulong niya, hawak pa rin ang kamay ni Anne. Huwag natin silang hayaang makita. Tumango si Kwang at sa halip na magmadali, pinili nilang tahimik na lumakad. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba, ngunit sa mata ni Lynn may kakaibang determinasyon. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa bawat hakbang, ang buhay ng anak niya, ang pagmamahal sa ama ng anak niya, at ang panibagong simula na gusto niyang buuin. Ngunit sa isang kanto, may narinig silang ingay, mga yapak na mabilis, malalakas, at mas matindi kaysa sa dati. Ang tatlong lalaki ay hindi basta sumusunod, sila ay naghahanap ng anumang paraan para pigilin ang kanilang pagtakas. Lynn, hawakan mo ang kamay ni Anne ng mahigpit, wika ni Kwang.
Kapag may nangyari huwag ka maghiwalay sa kanya. Napatingin si Lin sa kanya at sa mata niya nakita ang parehong takot at determinasyon. Hindi kita iiwan, Kwang. Hindi namin sila hahayaang makasama pa si Ann, bulong niya, halos may luha na sa mata. Habang lumalakad sila, napansin niya ang lumang bahay ng kapitbahay nila, isang estruktura na dati nilang pinagtatampukan ng tawa at alaala. Sa puntong iyon, napaisip siya. Ang lahat ng bagay ang yaman, ang lungsod wala sa harap ng simpleng buhay at pagmamahal na ito, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Ang tatlong lalaki ay dumarating na, mabilis at matindi, parang nakikita ang kanilang takot at ginagamit ito laban sa kanila. Quick, utos ni Kwang kay Lin at sabay nilang pinabilis ang lakad. Ang kanilang puso ay kumakabog, ngunit may lakas na nanggagaling sa pagkakaisa nila. Tatlong tao, magkaiba ang lakas at edad, ngunit pinagsama ng pagmamahal at proteksyon para sa isa't isa. Sa isang alley, nagkaroon ng pagkakataon si Kwang. Napansin niya ang isang lumang kahon ng karton at ilang palitada sa gilid. Pinili niyang gamitin ito bilang pantakip, isang maliit na taktika para malihis ang atensyon ng mga lalaki. Dito, bulong niya at sabay silang pumasok sa shadow ng lumang pader. Maya-maya, naramdaman nila ang halimuyak ng ulan, ang malamig na hangin, at ang kakaibang katahimikan pagkatapos ng tensyon. Para sa isang sandali, parang nakalimutan nila ang panganib. Ngunit alam ni Lin sa kanyang puso, ang laban ay hindi pa tapos. Ang nakaraan ay nagtatago sa bawat sulok, at may lihim si Kwang na hindi niya pa nasabi. Lihim na, kapag nabunyag, ay magpapabago sa kanilang relasyon, sa kanilang pananaw sa isa't isa, at sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo. Si Ann, habang tahimik, ay nakatingin sa paligid. Bagaman bata, ramdam niya ang tensyon at kaligtasan na hawak ng kanyang mga magulang. Sa mata niya, makikita mo ang tanong, paano ba nila haharapin ang lahat ng ito? Ang magiging maayos lahat, bulong ni Lin, at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng anak. Alam ko kahit mahirap, kahit matagal tayong naghiwalay magkakasama tayo ngayon. Ngunit sa dilim ng kalye, may mga mata pa ring nakamasid. May mga yapak pa ring sumusunod. At may lihim na nakatago, handang lumabas sa tamang oras, isang lihim na magpapakita kung gaano katatag ang puso, gaano kahalaga ang pamilya, at kung paano muling mabubuo ang tiwala na nawala sa nakalipas na 10 taon. Sa puntong iyon, huminga ng malalim si Lin at tiningnan ang mukha ni Kwang. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa bawat galaw nila. Alam niyang hindi lang simpleng pagtakas ang pinag-uusapan, ang bawat hakbang ay may kasamang panganib, at ang bawat desisyon ay maaaring makaapekto sa buhay ng anak nila. Kwang, bulong niya habang hawak ang kamay ni Ann, handa ka na ba sa lahat ng susunod? Hindi lang ito basta reunion, marami pa tayong haharapin. Tumango si Kwang kahit ramdam niyang nahihirapan siya sa bawat salitang binibitawan. Handa ako, Lin. Para kay Ann, para sa atin. Hindi ko hahayaan na masaktan siya o ikaw muli. Lumakad sila patungo sa isang lumang bakanting lot malapit sa bayan, isang lugar na dati nilang pinagtampukan ng mga laro at alaala. Sa bawat hakbang, napapansin ni Lin ang pagbabago sa paligid, ang lumang puno sa tabi, ang maliit na damuhan, at ang mga pader ng lumang bahay na dati nilang tinirhan. Parang tumatagal ang bawat segundo, ang bawat detalye ay bumabalik sa alaala niya ng nakaraan, ng kanilang buhay bago ang lahat ng hiwalayan. Ngunit hindi sila nag-iisa. Ang tatlong lalaki ay hindi sumusuko. Ramdam ni Lin ang kanilang presensya, parang anino sa likod ng bawat sulok. Sa pagkakataong iyon, tumigil siya, at sa mata ni Kwang, nakita niya ang parehong takot at determinasyon. Lin, anong gagawin natin? Tanong ni Kwang, bahagyang nanginginig ang boses. Napatingin si Lin sa paligid at naisip ang diskarte. Kailangan nating paghiwalayin ang atensyon nila. Ako at Antayo muna sa kaliwa. Kwang, ikaw naman sa kanan. Dahan-dahan, at kapag nagkaroon ng pagkakataon tumakbo tayo sa maliit na trail sa dulo. Tumango si Kwang, at sa tamang oras, pinili nilang gumalaw, dahan-dahan ngunit tiyak. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit ramdam nila ang lakas ng pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit bago sila makalapit sa trail, isang lalaki ang lumitaw mula sa dilim at humarang. Ang puso ni Lin ay kumabog ng mabilis. Ann, hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko, wika niya sa anak. Mommy, mahina ang tinig ni Ann, ngunit ramdam niya ang tiwala at tapang na kumikilos mula sa ina niya. Si Kwang, na nasa kabilang gilid, ay mabilis ang isip.
Dito tayo, sigaw niya sa dalawang lalaki, ginagamit ang katawan niya bilang panangga habang binubuksan ang maliit na trail. Ang bawat segundo ay tila eternity, ang bawat galaw ay may kasamang tensyon. At sa isang iglap nagbukas ang trail. Sila ay nakalabas sa labas ng bakanteng lote, patungo sa kaligtasan. Huminga ng malalim si Lin habang hawak ang kamay ni Anne, at napatingin kay Kwang na nakangiti sa kanya nang may halo ng gulat at ginhawa. Ngunit alam ni Lin sa kanyang puso, hindi pa tapos ang kwento. Ang 10 taon ng hiwalayan ay nag-iwan ng marka. Maraming tanong ang kailangan nilang sagutin. Paano nila haharapin ang mga sugat ng nakaraan? Paano nila muling itatayo ang tiwala? At higit sa lahat, paano nila maipapakita sa anak nila na kahit sa pinakamadilim na oras, ang pagmamahal ay palaging mananatili? Si Lin ay huminga ng malalim at sinabi sa sarili, kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, hindi ako susuko. Para kay Anne at para sa pagmamahal na hindi kailanman nawala. Ang gabing iyon, sa ilalim ng malamig na ulan at sa liwanag ng buwan, nagsilbing simula ng bagong kabanata, isang kabanata ng tapang, pagmamahal, at panibagong pagkakataon para sa pamilya na matagal nang naghiwalay. Ngunit may isang lihim pa rin, isang nakaraan na nakatago, na kapag lumitaw, ay magpapabago sa lahat ng kanilang pananaw, at magtuturo sa kanila kung paano tunay na magmahal at magpatawad. Pagkatapos nilang makalayo sa bakanteng lot, naupo si Lin, Kwang, at Anne sa gilid ng maliit na trail na puno ng damo at mga bato. Huminga sila ng malalim, ramdam ang bigat ng bawat hakbang, ngunit ramdam din ang ginhawa ng pansamantalang kaligtasan. Anne, gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Lin habang hinahaplos ang buhok ng anak. Maya-maya, tumango si Anne at halata sa kanyang mga mata na kahit bata pa, ramdam niya ang tensyon at pagod. Si Kwang naman nakaupo sa tabi nila, tahimik. Nakatingin siya sa malamlam na liwanag ng buwan, at para bang iniisip ang lahat ng nangyari, ang 10 taong hiwalayan, ang bawat sakripisyo, at ang bawat sandali na hindi niya nakasama ang anak niya. Alam mo, Lin, wika niya, halatang mahirap ang bawat salita, maraming taon na akong nag-iisa dito, iniisip kung ano ang nangyari sa atin, at paano natin haharapin ang buhay ng walang isa't isa. At ngayon nandito ka. Hindi ko alam kung paano simulan ulit. Napangiti si Lin bagaman may luha sa kanyang mata. Kwang, hindi natin kailangang simulan ang lahat. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. At para kay Anne, dapat nating ipakita na kahit naghiwalay tayo, kaya nating magmahal muli, hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa kanya. Maya-maya, may kakaibang ingay mula sa dilim, parang mga paa na dahan-dahang lumalapit. Ang 3 lalaki na sumunod sa kanila ay hindi pa rin sumusuko. Ramdam nila ang panganib at alam nilang kailangan nilang magdesisyon ng mabilis. Lin. Anne, bulong ni Kwang, may trail doon. Kung magtatagumpay tayo, makarating tayo sa maliit na kalsada patungo sa bayan bago nila tayo maabutan. Tumango si Lin. Sige, hawakan mo ang kamay ni Anne ng mahigpit. Ngunit bago pa sila makalakad, may isang lalaki na nagtatangkang harangin sila mula sa dilim. Ang puso ni Lin ay kumabog ng mabilis. Maya-maya, nakita niya ang determinasyon sa mata ni Kwang, handa siyang ipaglaban ang bawat hakbang ng kanilang kaligtasan. Huminga ng malalim, Lin, at sundan lang ang trail, sabi ni Kwang, hawak ang kamay ni Anne, na parang sinasabi sa kanila na kaya nilang lampasan ang panganib. Dahan-dahan nilang nilakad ang trail. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit sa bawat titig ni Lin kay Anne, ramdam niya ang tapang na sumisibol sa puso niya, hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa lungsod, kundi dahil sa pagmamahal sa anak at sa pamilya na gusto niyang buuin muli. Sa puntong iyon, naramdaman ni Lin ang malamig na hangin at ang bango ng ulan sa paligid. An, kahit mahirap, kahit matagal tayong naghiwalay, magkakasama tayo ngayon. At wala nang makakapigil sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nila may lihim pa rin na nakatago sa nakaraan ni Kwang at sa kanilang hiwalayan. Isang lihim na kapag lumitaw, ay magtuturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, sakripisyo, at pagpapatawad. Si Lin, habang tinitingnan ang maliit na anak sa kanyang tabi, napangiti ng dahan-dahan. Alam niya sa kanyang puso na hindi lang siya bumalik para sa kanyang sarili, kundi para sa anak at para rin sa pagmamahal na matagal na niyang iniwan. Handa ka na ba, Anne? Tanong niya, at sa ngiti ng bata, ramdam niya na kahit sa gitna ng panganib, may liwanag na nag-aantay. Ang gabi ay mahaba, puno ng tensyon at pag-asa. At sa bawat hakbang, ramdam nila na may bagong simula,
isang simula na puno ng emosyon, hamon, at panibagong pagkakataon para sa pamilya na matagal nang naghiwalay. Pagkatapos nilang makalayo sa trail, huminto sila sa gilid ng maliit na ilog na dumadaan sa bayan. Ang tubig ay malamig, malinaw, at ang tunog ng agos ay tila nakapapawi ng kaunting kaba sa puso nila. Si Anne, bagaman pagod, ay nakatingin sa paligid na may halong kuryosidad at gulat. "Mommy, bakit po tayo nandito?" tanong ni Anne, bahagyang nanginginig ang boses sa lamig ng hangin. Ngumiti si Lynn at hinaplos ang buhok ng anak. "Para makaligtas tayo, anak, at para makapagsimula tayo muli ng ligtas." Si Kwang, nakatayo sa tabi nila, tiningnan ang mga anino sa kabilang pampang. Alam niya na hindi pa tapos ang panganib, at may isang lihim na matagal na niyang tinatago. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang ilantad ito para sa anak, para kay Lynn, at para sa kanilang pamilya. "Lynn," wika niya, halatang seryoso, "may isang bagay na kailangan mong malaman. Isang lihim na matagal ko nang tinatago dahil gusto kong protektahan ka at si Anne." Huminga si Lynn ng malalim at ramdam ang bigat ng bawat salita. "Kung ano man yon, handa akong marinig. Para kay Anne, handa akong maintindihan." Si Kwang, dahan-dahang lumapit, at habang tinitingnan ang mata ni Lynn, nagpatuloy siya. "Noong hiwalay tayo, hindi ko lang pinili ang simpleng buhay na ito para kay Anne. May dahilan kung bakit ako umalis sa lungsod, at bakit hindi ko sinundan ang kayamanang dala mo. May isang tao na nagbanta sa atin, at kailangan kong siguraduhin na ligtas kayo bago bumalik sa'yo." Napahinto si Lynn sandali, ramdam ang timpla ng takot at pag-aalala. "Kwang, sino po yon? Ano ang nangyari noon?" Ngunit bago sumagot si Kwang, may kumatok sa kanilang likuran, ang tatlong lalaki na sumunod sa kanila mula sa unang lugar. Hindi pa rin sila sumusuko. Ramdam nila ang panganib at tensyon sa bawat segundo. "Dali! Dapat nating ipagtanggol ang ating sarili," sigaw ni Kwang, at agad niyang hinawakan si Lynn at Anne. "Tayo na sa kabilang pampang. May maliit na tulay doon, magagamit natin para makatakas." Ang bawat hakbang ay puno ng kaba, ngunit sa mata ni Lynn, ramdam niya ang kakaibang lakas, isang tapang na nagmumula sa pagmamahal sa anak at sa muling pagtatagpo ng pamilya. Sa pagtakbo nila sa tulay, naramdaman nila ang halumigmig sa hangin, ang pag-ikot ng tubig sa ilalim, at ang bawat tibok ng puso ni Lynn na tila sinasabi sa kanya, "Hindi ka nag-iisa. May pamilya ka ngayon." Ngunit alam ni Lynn sa kanyang puso ang lihim na ibinahagi ni Kwang ay hindi lamang simpleng kwento ng panganib. Ito ay isang piraso ng nakaraan na maaaring baguhin ang lahat, ang kanilang relasyon, ang pananaw ni Anne sa mundo, at ang muling pagtitiwala nila sa isa't isa. "Handa ka na ba?" tanong ni Kwang sa kanya habang lumalapit sa gitna ng tulay. Tumango si Lynn. "Handa. Para kay Anne at para sa atin." Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa paligid, ngunit sa loob nila, may liwanag na nagsisimulang sumiklab, isang liwanag ng bagong simula, tapang, at pagmamahal na matagal nang hinintay. At sa bawat hakbang nila sa tulay, ramdam nila na kahit gaano kahirap ang nakaraan, kahit gaano katagal ang hiwalayan, may pagkakataon para magsimula muli, at muling buuin ang tiwala at pagmamahal na matagal nang nawala. Habang nakarating sila sa gitna ng tulay, huminto si Kwang sandali at tiningnan si Lynn at Anne. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso nila, hindi lang sa takot kundi sa pag-asa rin. Alam niya, sa puntong ito, kailangan niyang maging tapat sa lahat ng bagay, kahit gaano kasakit. "Lynn," wika niya, ang boses niya mabigat, "may isa pang bagay, isa pang lihim na matagal ko nang tinatago. Noong hiwalay tayo, may nangyari sa pamilya natin sa lungsod, at hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong masaktan ka." Napahinto si Lynn. Ang hangin ay malamig, ang ulan ay bumubuhos, ngunit sa puso niya, may init na tumataas. "Ano yon, Kwang? Ano ang nangyari?" Huminga si Kwang ng malalim. "May isang tao doon sa lungsod, isang taong may kapangyarihan at pera na gusto tayong sirain. Nalaman niya ang kayamanan na pinaghirapan mo at gusto niya rin sirain ang buhay ni Anne. Kaya ako pinili kong manatili rito sa simpleng buhay para protektahan kayong dalawa." Nagkatinginan sina Lynn at Kwang. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanilang mga balikat. Ang 10 taong hiwalayan, ang mga taon ng pagdurusa, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal kundi dahil sa pangangalaga ni Kwang para sa kanilang anak. Si Anne, bagaman bata, ay nakatingin sa kanila na may halong pagkabigla at pag-unawa. "Papa, Mommy, ligtas na ba tayo?" tanong niya, halatang nahihirapan din sa mga nangyari. Ngumiti si Lynn at hinaplos ang mukha ng anak. "Anak, ligtas na tayo.
At hinding-hindi na kita iiwan. Ngunit bago sila makapagpahinga, naramdaman nilang may lumapit mula sa dilim. Ang tatlong lalaki, na hindi pa rin sumusuko, ay mas matindi ang paglapit. Alam nila na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang basta pagtakas ang laban. Kailangan nilang ipagtanggol ang katotohanan, ang pamilya, at ang tiwala na muling nabuo. Lin, hawakan mo si Ann ng mahigpit. Kailangan nating magsama-sama, utos ni Kwang. Tumango si Lin. Handa na ako, bulong niya, at ramdam niya ang kakaibang lakas, isang tapang na nagmumula sa pagmamahal, hindi sa pera o kayamanan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng isang maliit na milagro. Ang ilog sa ilalim ng tulay, ang ulan, at ang malamlam na liwanag ng buwan ay parang nagbigay ng proteksyon sa kanila. Ang tatlong lalaki ay biglang tumigil, nag-aalinlangan, at ramdam nila na hindi basta-basta matatalo ang pamilya na may panibagong tapang at determinasyon. Si Kwang, habang nakatingin sa kanila, ay napangiti ng bahagya. Tila hindi tayo basta-basta mapipigilan, bulong niya kay Lin. Ngunit alam nila, may higit pang pagsubok na darating. May lihim na higit pa sa mga banta, isang lihim na magpapakita kung gaano katatag ang kanilang pagmamahal, kung paano nila haharapin ang nakaraan, at kung paano nila muling mabubuo ang tiwala na matagal nang nawala. Sa puntong iyon, sina Lin, Kwang, at Ann ay naglakad patungo sa kabilang pampang, ramdam ang bawat patak ng ulan, bawat tibok ng puso, at bawat hakbang ng tapang. Ang gabi ay mahaba, ngunit sa bawat sandali, may liwanag na unti-unting sumisilip, liwanag ng bagong simula, panibagong pag-asa, at pagmamahal na hindi na muling mawawala. Habang tumatawid sila sa kabilang pampang, naramdaman ni Lin ang lamig ng ulan sa balat niya, pero ramdam niya rin ang init ng puso niya, isang halo ng takot, pag-asa, at pag-ibig. Si Ann, na hawak ang kamay niya, ay tahimik, ngunit halata sa kanyang mata ang kuryosidad at pag-unawa sa sitwasyon. Mommy, bakit po may mga taong gustong saktan tayo? Tanong ni Ann, halos bumulong. Huminga si Lin ng malalim at tiningnan siya. Alam mo, anak, sa mundo, may mga tao na hindi maganda ang intensyon. Pero ang mahalaga, may pamilya tayo, at magkasama tayo ngayon. Hinding-hindi ka namin pababayaan, tama ba? Tumango si Ann at mumiti ng bahagya. Tama po, Mommy. Si Kwang naman, na nakatingin sa dilim sa paligid, ay seryosong nagsalita. Lin, kailangan nating maging handa. Ang mga taong ito ay hindi basta sumusuko. At may isang bagay pa sa nakaraan ko na hindi ko nasabi sa iyo noon, isang lihim na maaaring baguhin ang lahat ng pananaw mo sa akin. Napatingin si Lin sa kanya, halatang naintriga. Ano yon, Kwang? Ano ang lihim na yon? Ngumiti si Kwang ng malungkot at bahagyang nag-alinlangan. Noong umalis tayo sa lungsod, may natuklasan ako tungkol sa negosyo ng pamilya ko. May isang transaksyon na hindi patas, at isang tao ang naging dahilan ng hiwalayan natin. Pinili kong protektahan kay Ann sa pamamagitan ng pagtago, kahit masakit sa akin ang lumayo sa iyo. Napahinto si Lin sandali, ramdam ang bigat ng katotohanan. Kwang, bakit hindi mo sinabi noon? Kung alam ko, baka naiwasan natin ang 10 taong paghihiwalay. Tumango si Kwang, bahagyang nagkibit balikat. Alam ko, pero minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagsasabi ng lahat. Minsan, ito ay tungkol sa proteksyon. At ngayon nandito tayo, magkakasama muli. Bago pa man sila makapag-usap ng masinsinan, muling naramdaman nila ang yabag mula sa dilim. Ang tatlong lalaki ay lalapit na, at ramdam nila ang panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila takot, ang tapang ay lumalabas sa pagmamahal at sa proteksyon sa kanilang anak. Lin, hawakan mo si Ann ng mahigpit, wika ni Kwang, at sabay silang tumakbo patungo sa isang maliit na bahay na matagal ng bakante. Dito tayo magtatago hanggang sa makahanap tayo ng ligtas na lugar. Habang papalapit sila sa bahay, napansin ni Lin ang mga lumang gamit sa paligid, lumang silya, sirang mesa, at mga piraso ng palitada. Parang alaala ng nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, may bagong kahulugan, ito ay simbolo ng bagong simula. Nang makapasok sila, huminga silang tatlo ng malalim. Tila nakaligtas tayo sa ngayon, bulong ni Lin, hawak ang kamay ni Ann. Si Kwang naman ay nakatingin sa kanya ng may halo ng gulat at pagmamahal. Hindi pa tapos ang laban, Lin, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ramdam ko parang may pag-asa. Si Ann, nakatingin sa kanila, ay ngumiti. Mommy. Papa, magkakasama na tayo. Anak, magkakasama na tayo, sagot ni Lin, at ramdam niya sa puso niya ang bagong simula.
Ngunit sa likod ng dilim, may isang lihim pa rin na nakatago, isang lihim na magpapakita kung gaano katatag ang kanilang pamilya, at kung paano nila haharapin ang nakaraan, ang katotohanan, at ang pagmamahal na muling bumabalik sa kanilang buhay. Habang nakatayo sila sa loob ng lumang bahay, huminga ng malalim si Lynn, ramdam ang bawat patak ng ulan sa labas, at tiningnan si Ann na nakaupo sa lumang silya, tila pinag-aralan ang bawat detalye sa paligid. Ann, alam mo ba, bulong niya, dahan-dahan, na kahit matagal tayong naghiwalay ni Papa, palagi tayong iniisip ng isa't isa. Tumango si Ann, at kahit hindi niya masabi ang lahat, halata sa mata niya ang pag-unawa at ang damdamin ng pagtataka. Mommy, bakit po kayo ni Papa naghiwalay noon? Huminga si Lynn, medyo nag-alinlangan at tumingin kay Kwang. Alam niya na ang oras na ito ay para maging tapat sila, hindi na lang para sa kanila, kundi para kay Ann. Ann, panimula ni Kwang, ang hiwalayan namin noon hindi dahil sa hindi namin pagmamahal ang isa't isa. Ang dahilan may nangyari sa negosyo ng pamilya, may mga taong gustong sirain ang lahat ng bagay na mahalaga sa atin. Pinili ko noon na protektahan kayo, lalo na ikaw, anak, kaysa ipagsapalaran ang lahat. Napatingin si Lynn kay Kwang at ramdam niya ang bigat ng mga salita. Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong niya, may halong lungkot at pagod. Ngumiti si Kwang ng bahagya, mahina, at may halong pagsisisi. Akala ko mas ligtas kayo kung hindi nyo malalaman. Minsan, sa pagmamahal, kailangan mong magtiis at gumawa ng tamang desisyon kahit masakit sa puso mo. Si Ann, nakatingin sa kanila, ay tila naintindihan, ngunit may halong kuryosidad. Papa, ibig sabihin po, hindi po ninyo sinadyang iwan si Mommy. Tumango si Kwang. Hindi, anak. Palagi kitang iniisip. Palagi kitang iniingatan. Napaluha si Lynn. Ramdam niya ang bigat ng nakaraang 10 taon, ang mga hindi pagkakaunawaan, at ang mga sakripisyong hindi niya alam noon. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang ginhawa, ang katotohanan ay lumabas, at sa bawat salita ni Kwang, ramdam niya ang pagmamahal na matagal na nilang nawala. Ngunit bago sila makapagpahinga ng ganap, may kumatok sa pinto. Ang 3 lalaki na sumunod sa kanila ay bumalik, mas determinado kaysa dati. Ramdam nila ang panganib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila natatakot, ang kanilang tapang ay nagmumula sa pagmamahal, sa pamilya, at sa panibagong simula na gusto nilang buuin. Lynn, Ann, huwag kayong aalis sa tabi ko, wika ni Kwang, hawak ang kamay ng dalawa. Kahit ano pa ang mangyari, sama-sama tayo. Tumango si Lynn at hinaplos ang buhok ni Ann. Kwang, magkakasama tayo, at hinding-hindi na tayo hahayaang magkahiwalay muli. Habang nagtatago sila sa loob ng bahay, ang ulan sa labas ay parang humihimok sa kanila, isang paalala na sa bawat bagyo, may liwanag sa dulo. At sa loob ng maliit na silid, habang hawak ang isa't isa, ramdam nila na kahit gaano man kahirap ang nakaraan, may pagkakataon para sa bagong simula, para sa muling pagtitiwala, at para sa pagmamahal na hindi kailanman mawawala. Ngunit alam nilang may huling lihim pa rin, isang lihim na kapag lumabas, ay magtuturo sa kanila kung paano tunay na magmahal, magpatawad, at muling buuin ang pamilya sa kabila ng lahat ng panganib at sakit ng nakaraan. Sa loob ng lumang bahay, habang nakaupo silang 3 sa lumang sahig na medyo basa pa rin sa ulan, huminga ng malalim si Lynn. Ramdam niya ang bigat ng nakaraan, pero ramdam din niya ang init ng pagmamahal na muling dumadaloy sa puso niya. Si Ann, kahit pagod, ay nakatingin kay Kwang at Lynn na may halong pagkabigla at pag-unawa. Mommy. Papa, anong mangyayari sa atin ngayon? Tanong ni Ann, halatang nag-aalala, ngunit may kuryosidad. Ngumiti si Lynn at tinapik ang kamay ng anak. Ann, ang mahalaga magkakasama tayo, at hinding-hindi na tayo hahayaang magkahiwalay muli. Pero kailangan nating maging matalino at maingat, dahil may mga taong ayaw sa atin at handang gumawa ng kahit ano para pigilan tayo. Tumango si Kwang at nagpatuloy, Lynn, may huling bagay na kailangan kong sabihin. Noon pang hiwalay tayo, may natuklasan ako sa nakaraan, isang lihim na hindi ko nasabi sa'yo. Kung malalaman mo ito, baka mabago ang pananaw mo sa lahat ng nangyari. Napatingin si Lynn kay Kwang, at sa mata niya ay ramdam ang halo ng kaba at pag-asa. Ano yon, Kwang? Ano ang lihim? Huminga si Kwang, halatang nahihirapan sa bawat salita. Noong umalis tayo sa lungsod, natuklasan ko ang isang transaksyon na maaaring makasira sa pamilya natin at sa buhay ni Ann. May isang taong may kapangyarihan at pera na nagbanta sa atin. Pinili kong manatili sa labas, magtago sa simpleng buhay, at tiyakin na ligtas kayo bago bumalik sa'yo. Napahinto si Lynn sandali, ramdam ang bigat ng bawat salita.
Kuwang, kung alam ko noon baka naiwasan natin ang 10 taong hiwalayan. Ngumiti si Kuwang ng bahagya, may halo ng lungkot at pasensya. Alam ko, pero minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa lahat ng salita. Minsan, ito ay tungkol sa proteksyon. At ngayon nandito tayo magkakasama muli. Sa puntong iyon, may kumatok sa pinto, malakas at determinadong yabag. Ang tatlong lalaki ay muling lumapit, hindi sumusuko. Ramdam ng pamilya ang panganib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila natatakot. Ang tapang nila ay nagmumula sa pagmamahal sa isa't isa, sa proteksyon sa anak, at sa muling pagtatagpo. Lin, hawakan mo si Ann ng mahigpit. Dapat nating ipagtanggol ang ating sarili, wika ni Kuwang, habang sabay silang humarap sa pinto. Ngunit bago pa man nila buksan ang pinto, isang malaking sorpresa ang lumitaw. Ang isa sa mga lalaki, habang lumalapit, ay huminto at tumingin kay Kuwang at Lin. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla. Kuwang. Lin, hindi ko inaasahan na nandito kayo at kasama niyo ang bata. Nagkatinginan sina Kuwang at Lin. Ang lalaki ay may dala ng lihim, isang piraso ng nakaraan na magpapabago sa lahat. Sa kanyang kamay, may dokumento na matagal nang nakatago, isang ebidensya na magpapakita ng buong katotohanan sa nakaraan, at magtuturo sa kanila kung sino ang tunay na may kasalanan at sino ang dapat pagkatiwalaan. Si Ann, nakatingin sa mga magulang, ay bahagyang nagtanong, Mommy, papaano po yon? Ngumiti si Lin, bagaman may halong kaba sa puso. Ann, isang lihim na kailangang malaman para tayo ay makapagpatuloy ng tama at magkakasama ng ligtas. Si Kuwang naman, hawak ang kamay nila, ay tumingin sa dokumento. Lin, ito na ang huling piraso. Ang lihim na matagal ko nang tinatago ay panahon na para lumabas. Handa ka na ba? Tumango si Lin, at hawak ang kamay ni Ann, ramdam niya sa puso niya ang tapang. Handa na, Kuwang, para sa atin at para sa anak natin. Ang gabi ay tahimik sa paligid, ngunit sa loob ng lumang bahay, ang bawat sandali ay puno ng tensyon, pag-asa, at ang pangakong muling pagbabalik ng tiwala at pagmamahal. Si Kuwang, hawak ang dokumento sa kamay, ay dahan-dahang inilapit kay Lin. Ang lamig ng gabi ay ramdam sa paligid, ngunit ramdam din nila ang init ng puso sa bawat tingin nila sa isa't isa. Lin, ito ang dahilan kung bakit naghiwalay tayo noon, wika ni Kuwang, halatang nag-atubili sa bawat salita. Ang taong ito may planong sirain ang pamilya natin, at may ebidensyang magpapakita ng lahat ng intriga at kasinungalingan. Pinili kong protektahan ka at si Ann, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong lumayo. Napahinto si Lin sandali habang tinatanaw ang dokumento. Ramdam niya ang halo ng takot, galit, at lungkot, lahat ng damdaming pinipilit niyang itago sa loob ng 10 taon ay biglang bumalik. Kuwang, kaya pala lahat ng sakit at pag-iisa ko, hindi mo sinasadyang saktan ako, bulong niya, may luha sa mata. Tumango si Kuwang, at bahagya niyang hinaplos ang pisngi ni Lin. Hindi ko kailanman sinasadya, Lin. Palagi kitang iniisip. At ngayon panahon na para ilabas ang katotohanan. Si Ann, nakaupo sa tabi nila, ay nakatingin sa dalawang magulang, may halo ng pagkabigla at kuryosidad. Mommy, Papa, dapat po ba nating buksan yon? Ngumiti si Lin, at dahan-dahang hinalikan ang ulo ng anak. Anak, kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Para tayo ay makapagsimula muli ng tapat. Sa parehong oras, ang lalaki na nagdala ng dokumento ay lumapit. Ito ang lahat ng ebidensya. Ang bawat transaksyon, ang bawat lihim, at ang lahat ng kasinungalingan na naghiwalay sa inyo, nandito na. Habang binubuksan ni Kuwang ang dokumento, ramdam nila ang bigat ng nakaraan, ngunit ramdam din nila ang ginhawa ng katotohanan na sa wakas ay lumabas. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng mga planong itinago laban sa kanila, ng mga taong nagbanta sa pamilya, at ng dahilan kung bakit napilitan silang maghiwalay. Napalingon si Lin kay Kuwang at bahagyang ngumiti. Kuwang, kahit gaano man kahaba ang paghihiwalay, ramdam ko pinili mo kami ng tama. Tumango si Kuwang, bahagyang naiiyak. Lin, para kay Ann, para sa pamilya natin, hindi ko hahayaan na masira pa ang lahat. Si Ann, na nakatingin sa dokumento, ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Mommy, Papa, magkakasama na po tayo at ligtas na po tayo. Umiti si Lin at mahigpit na niyakap ang anak. Anak, magkakasama na tayo at hinding-hindi na tayo hahayaang magkahiwalay muli. Sa gabing iyon, habang patuloy ang ulan sa labas, sina Lin, Kuwang, at Ann ay nagyakap sa loob ng lumang bahay, ang kanilang puso ay puno ng liwanag, pagmamahal, at bagong simula. Alam nila na may mga hamon pa rin sa hinaharap,
Ngunit sa pagkakataong ito, may lakas sila mula sa isa't isa, at sa katotohanang lumabas na ang lihim na matagal nilang pinagtakpan. Ngunit sa dilim ng gabi, habang nakatitig sa dokumento si Kwang, ramdam niya na may isang huling bahagi pa ng nakaraan na dapat harapin, isang tao mula sa nakaraan na hindi pa rin tapos sa kanila, at maaaring magtulak sa kanila sa pinakamalaking emosyonal na hamon ng pamilya. Sa puntong iyon, may kumatok sa pinto ng malakas, halos umalingaw-ngaw sa loob ng lumang bahay. Ang tatlong tao na sumunod sa kanila ay hindi na lamang basta banta, may hawak silang bagong determinasyon, at halatang may alam sila tungkol sa dokumentong hawak ni Kwang. Tumayo si Kwang ng mabilis at hinawakan ang kamay ni Lin at Ann. Huwag kayong lalabas ng mag-isa, wika niya, at ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa bawat tibok ng puso niya. Bumukas ang pinto, at sa liwanag ng lampara sa loob ng bahay, lumabas ang isang pamilyar na mukha. Isang lalaki mula sa nakaraan ni Kwang, may malamlam na ngiti sa labi at tingin na puno ng panlilinlang. Kwang, akala mo makakatakas ka sa akin, bumulong ang lalaki, halos nakangiti ngunit halata ang galit sa mata. Napahinto si Lin at ang kanyang dibdib ay mabilis na kumatok. Kwang, sino po siya? Tanong niya, hawak pa rin ang kamay ni Ann. Ngumiti si Kwang, may halo ng lungkot at galit. Lin, ito ang taong nagdulot ng lahat ng paghihirap natin. Noon, siya ang dahilan kung bakit ako napilitang lumayo. At ngayon nandito siya para tapusin ang hindi pa natatapos na laban. Si Ann, kahit bata, ay naramdaman ang tensyon. Papa, dapat po ba tayong lumaban? Tumango si Kwang, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pag-ingat. Anak, pero hindi lang basta laban. Kailangan nating gamitin ang talino at tapang, hindi lang lakas. Habang papalapit ang lalaki, binuksan ni Kwang ang dokumento at ipinakita ang bawat pahina. Ito ang katotohanan, wika niya. Lahat ng intriga at kasinungalingan na ginawa mo noon, nandito ang ebidensya. Hindi na kayo makakapinsala sa amin. Ngunit ang lalaki ay bahagyang napangiti. Kwang, akala mo ba tapos na ang laban sa isang piraso ng papel lang? Ang totoong laro ay hindi dito, nandoon sa puso ng tao. Sa puso mo, sa puso ni Lin at sa puso ng bata. Huminga si Lin ng malalim. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit ramdam din niya ang kakaibang lakas sa loob. Ann, hawakan mo ang kamay ko. Kahit ano pa ang mangyari, magkakasama tayo, bulong niya. Si Kwang naman, nakatingin sa kalaban, ay nagpa siya. Kung gusto mong tapusin ang laban, iharap mo kami. Ngunit tandaan mo, hindi na kami takot. Ang pamilya namin ay magkakasama at handa kaming ipagtanggol ang isa't isa. Ang gabi ay tumahimik sandali at bawat isa ay ramdam ang tensyon. Alam nilang darating ang susunod na hakbang, isang hakbang na magtatakda ng hinaharap ng pamilya, kung sila ba ay magtatagumpay sa muling pagtatayo ng tiwala, pagmamahal at kaligtasan o muling madudurog ng nakaraan. Si Ann, mahigpit ang hawak sa kamay ni Lin at Kwang, ay bahagyang ngumiti. Mommy. Papa, sama-sama po tayo, bulong niya. Ngumiti si Lin at Kwang ng sabay, ramdam ang tapang, at sa puso nila, alam nilang kahit anong mangyari, hindi nila hahayaang mawala muli ang pamilya nila. Habang nakatayo silang tatlo sa loob ng lumang bahay, ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ang kalaban, nakangiti ngunit puno ng panlilinlang, ay unti-unting lumapit. Si Kwang, hawak ang kamay ni Lin at Ann, ay handang ipagtanggol ang pamilya niya, hindi lang sa pisikal na paraan, kundi sa bawat salita at hakbang na may tapang at talino. Kung gusto mo ng laban, nandito kami, wika ni Kwang, matatag ang tingin. Ngunit tandaan mo, ang pamilya namin ay hindi na basta-basta mapipigilan. Tumawa ang lalaki, malamig at puno ng pang-aalipusta. Kwang, palagi kang matalino, ngunit kahit anong ipaglaban mo, may hangganan ang tapang at pagmamahal. Subukan natin kung totoo yon. Biglang sumabog ang tensyon, at sa isang mabilis na galaw, nilapit ng lalaki ang isang envelope na may nakasulat na mahahalagang pangalan. Isang dokumento na may implikasyon hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong negosyo at reputasyon nila sa lungsod. Kwang. Lin, ang lahat ng pinaghirapan nyo maaari mong mawala sa isang kisap lang, sabi ng lalaki, ang boses niya puno ng pananakot. Si Lin, kahit natatakot, ay tumayo ng matatag at humarap sa lalaki. Hindi po kami natatakot sa inyo. Ang mahalaga, magkakasama kami at hinding-hindi namin hahayaang mapinsala si Ann. Si Ann, hawak ang kamay ni Kwang, ay nakatingin sa kanilang dalawa na puno ng tapang. Papa. Mommy, kaya po natin ito. Ngumiti si Kwang at bahagya niyang niyakap ang anak. Anak, magkasama tayo.
At sa bawat hakbang, ipagtatanggol natin ang isa't isa. Hindi na kami lalayo kahit anong gawin ng nakaraan. Sa puntong iyon, nagkatinginan ang tatlong tao, ang pamilya na nagtagumpay sa bawat unos, at ang kalaban na puno ng galit at panlilinlang. Alam ng lahat na ang susunod na hakbang ay magtatakda kung sino ang mananaig, ang pagmamahal at tapang ng pamilya, o ang panlilinlang at kasakiman ng nakaraan. Dahan-dahan, lumapit ang lalaki na may dokumento. Ngunit bago niya maabot sila, mabilis na kumilos si Kwang, hindi sa lakas, kundi sa talino. Pinagtuunan niya ang mga kahinaan ng kalaban, habang si Lin naman ay tumulong sa pagprotekta kay Anne. Ang gabi ay puno ng kaba at aksyon. Ang bawat hakbang, bawat galaw, ay may kahulugan, hindi lang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa pagkakaisa at pagmamahal ng pamilya. Ngunit sa gitna ng laban, may isang mahalagang sandali, isang maliit na pagkakamali ng kalaban na nagbigay daan sa pamilya na makontrol ang sitwasyon. Ramdam ni Lin ang pag-asa, habang si Kwang ay matatag na nakatitig sa kalaban. Ngayon, bulong ni Kwang sa sarili, lahat ng katotohanan ay ilalabas. Ang lahat ng sakit at hiwalayan matatapos na ngayon. Si Anne, kahit bata, ay nakaramdam ng kakaibang lakas mula sa kanyang mga magulang. Mommy, Papa, sama-sama po tayo, di ba? Anak, sama-sama tayo, sagot ni Lin, at ramdam niya ang tapang at pagmamahal na matagal na nilang hinintay. Sa dilim ng gabi, habang bumubuhos ang ulan sa labas, ramdam nila na ang pinakamalaking hamon ay darating na, ang pagsisiwalat ng buong lihim, ang pagharap sa nakaraan, at ang pagtatayo ng pamilya sa kabila ng lahat ng panganib. Ang sandaling iyon ay dumating ng buong bigat. Sa loob ng lumang bahay, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, dahan-dahan na inilabas ni Kwang ang dokumento at ipinakita sa kalaban ang lahat, ang mga transaksyon, ang mga intriga. Ang lahat ng kasinungalingan na matagal nang naghiwalay sa kanilang pamilya. Napahinto ang lalaki at sa unang pagkakataon, nakitang nanlumo siya. Hindi niya inaasahan na ang katotohanan ay haharapin siya ng direkta at na ang pamilya na pinaghirapan niyang sirain ay nagtagumpay hindi sa karahasan kundi sa tapang, pagmamahal at pagkakaisa. Tumayo si Kwang, hawak ang kamay ni Lin at Anne at matatag na nagsalita. Hindi na kami natatakot. Ang pamilya namin ay magkasama at wala nang makakapinsala sa amin muli. Si Lin, na may luha sa mata ngunit may ngiti sa labi, ay yumakap kay Kwang at Anne. Ngayon matapos ang 10 taon, matapos ang lahat ng sakit, natagpuan natin muli ang ating tahanan, hindi sa lugar, kundi sa isa't isa. Si Anne, ang kanilang munting anak, ay tumalon sa pagitan nila, halata ang kagalakan at seguridad. Mommy, Papa, magkakasama na po tayo. Ang kalaban, na ngayoy walang lakas ng loob, ay unti-unting lumayo, alam niyang natalo hindi ng karahasan kundi ng pagmamahal. Ang ulan sa labas ay tila huminto rin, at sa liwanag ng buwan na sumilip sa bintana, ramdam nila ang simula ng isang panibagong kabanata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang pamilya, Kwang, Lin, at Anne, ay naglakad ng magkakahawak kamay palabas ng lumang bahay. Hindi lamang nila nilampasan ang nakaraan, kundi muling nabuo ang tiwala at pagmamahalan na matagal nang hinahanap. Habang tumitingin sila sa kabila ng tulay, ramdam nila ang bawat patak ng ulan bilang simbolo ng paglilinis ng bagong simula. At sa puso nila, alam nila, anuman ang dumating sa hinaharap, hinding-hindi na sila hahayaang magkahiwalay muli. Ang liwanag ng bagong araw ay sumilip sa kanilang mukha, at sa bawat ngiti at yakap, ramdam nila ang tunay na kahulugan ng pamilya, pagmamahalan, proteksyon, at walang hanggang pagkakaisa. Ito na ang wakas ng kanilang mahabang paglalakbay, at ang simula ng panibagong buhay na magkasama, mas malakas at mas matatag kaysa dati.